Start na tayo, Che. Sige, Pas. At habang hinihintay natin sila, tayo po ay magsisimula. Siguro mas ang ganda tayo para may tayo may ano. Okay, tayo po ay umawit. Awitin natin yung ang puso ko yung sinisiyasat. Puso ko iyong sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihi mo, Yahweh, ay tiyak mo ang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ang nababalik. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Minsan pa puso ko yung sinisiyasat. Puso ko yung sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo nga'y nababalik. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay nililihim sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ano ko pong ating chairman sa panimulang panalangin? Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Aming pag-awit, napakasarap na lyrics, Panginoon. Yes. Lord, batid mo ang aming buhay, Panginoon. Yes, Lord. Lord, wala kami may lilihim sa iyo, Panginoon. Humingi po kami sa iyong kapatawaran, Panginoon. Asala man kami, nakasakit kami sa aming kapwa. Yes. Alam namin, Panginoon, na aarap kami sa gabi ito. Hindi lamang ngayon, Panginoon. Bawat minuto, ikaw ang aming kahanap, Panginoon. Kaya, O Diyos, salamat po, Panginoon. Sa gabing ito, muli kami nagkatipon-tipon na naman araw ng Lunes, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw ang aming pupuliin at sasambay ka namin, Panginoon. Siya nga, Lord. Lord, salamat po, Ama.
Ang bawat isa nandito po, Panginoon, basbasan niyo po. Bigyan niyo po kami ng karunungan, pangunawa sa inyong salita para po, Panginoon, mapag-aralan namin. Napakaganda, napakaalaga ng inyong salita, Panginoon. Yes. Kung pagbula-bulayin namin, Panginoon, napakalaga po, Panginoon. Umpisa pa lang, Panginoon, nararamdaman namin ang iyong pag-ibig. Yes. Salamat po, Ama. Ang aming tagapagsalita sa gabing ito, Siya nga, bigyan Lord. mo po siya ng karunungan. Yes, Lord. Pahiram mo, Panginoon, ang iyong banal na langis at Yes. ang kanyang sasabihin, Siya Panginoon. nga, Lord. Marinig po namin, may tanim namin sa puso't isipan namin. Nandito po kami lahat, Panginoon. Si Kuya Ariel, salamat Yes. po, Panginoon, sa Hallelujah. Tunay Sa na buhay niya, ikaw ang kanyang Panginoon. masusumpungan. Hindi kami, Panginoon, nakatayo kundi ikaw, Panginoon. Yes. Ang gagalaw sa kanyang buhay. Siya nga, Lord. Salamat po, Ama. Mag-umpisa po kami sa gawain na ito, Panginoon. Hanggang matapos, sasamahan niyo kami. Siya nga, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Tuloy pa tayo magpuri sa Panginoon sa oras na ito. Awitin po natin ang hangarin ko. Ang hangarin ko, itaas ang ngalan mo at makilala ka sa kadakilaan mo. Naway pakinggan mo ang pagsamo ko, himig ng pagsamba. O Diyos, iyong dinggin, sa tahanan mo ikaw ay sambahin. Kaluluwa'y nauuhaw sa'yo, Diyos. Ang makapiling kay laging inaasam. Hukay sarap sa piling mo. Minsan pa ang hangarin ko. Ang hangarin ko, itaas ang ngalan mo at makilala ka sa kadakilaan mo. Naway pakinggan mo ang pagsamo ko, himig ng pagsamba. O Diyos, iyong dinggin, sa tahanan mo ikaw ay sambahin. Kaluluwa'y nauuhaw sa'yo, Diyos. Kapiling kay laging inaasam. Ukay sarap sa piling mo, sa tahanan mo. Sa tahanan mo ikaw ay sambahin. Kaluluwa'y nauuhaw sa'yo, Diyos. Ang makapiling kay laging inaasam. Ukay sarap sa piling mo. Ukay sarap sa piling mo. Sa puso ko, nais kong awitan ka. Uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka. Nais kong maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais kong sa'yo ay sumamba. Hanap-hanap ka, hanap-hanap ka ng uhaw na puso ko. Hanap-hanap ka ng tigang na buhay ko. Nais ko sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo, ang kabanalan mo, ang siyang laging hanap-hanap ko. Minsan pa sa puso ko,
Sa puso ko, nais kong awitan ka. Uhaw kong kaluluwa'y sambahin ka. Nais kong maranasan ang kabanalan ng iyong presensya. Nais kong sa'yo ay sumamba. Hanap ka ng uhaw na puso ko. Hanap ka ng tigang na buhay ko. Nais ko sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo, ang kabanalan mo, ang siyang laging hanap ko. Hanap ka ng uhaw na puso ko. Hanap ka ng tigang na buhay ko. Nais ko sa araw-araw ay maranasan ko ang presensya mo, ang kabanalan mo, ang siyang laging hanap ko. Sa presensya mo, buhay na tamo. Pangako mo, Panginoon. Diyos kay buti mo, Diyos kay buti mo. Buhay kang totoo, buhay kang totoo. Ikaw ang aming koblihan, Panginoon. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay, ng aming buhay. Pagsamba ay alay sa'yo, aming Panginoon. Iaalay buhay namin taglay. Ikaw ang Panginoon, ikaw ang Panginoon ng aming buhay, ng aming buhay. Pagsamba ay alay sa'yo, aming Panginoon. Iaalay buhay naming taglay. Kung saan ikaw ang Panginoon, ikaw ang Panginoon ng aming buhay. Pagsamba ay alay sa'yo, aming Panginoon. Iaalay buhay naming taglay. Buhay naming taglay. Palapakan po natin ng Panginoon. Salamat po Diyos, source po God, tanggapin niyo po ang aming mga papuri. Ang mga awitin ito Diyos ay para lamang sa iyo Panginoon. Kaya sa mga oras mo God, handa po kaming makinig na yung mga salita Panginoon na dadalhin ng iyong lingkod na gagamitin mo sa gabing ito Diyos. Pagpalain niyo po ang lahat na narito sa pangalan ni Jesus. Amen.
tayo po yung makapagupo na. Yan, so, purihin po ang Panginoon, no? Donis na naman. Welcome po kay By Brad. the way, si Ayun, Sir, may- si Sir Jerome, si Yun. Chairman, si Chairman Torres, ay gusto niya kumatin mamaya ng CCF, kaya sinama ko na. Sige na. Ayan, so welcome po kayo. Kumbisante. So po, ayan, no? Salamat. Chairman. Yan. So every Monday po, meron kaming Bible study dito. 6 hanggang alas 7 ng gabi. Hindi pagkatapos nito ay tutuloy po tayo doon sa CCE, no? Para yung mga hindi nakadalo dito ay makakadalo po doon. Kasi ang dalangin lagi natin na ang mga kagawad, mga tanod ay makadalo sa gawain ng Panginoon, no? Madala natin sila sa Panginoon. Kaya purihin ng Diyos, hindi man sila makadalo rito, pero doon sa CC, mas maganda ron, no? Mas maganda ron kasi pwede tayo may mga kapi-kapi doon at saka ano. Yan, purihin ng Diyos. At bago po tayo makarinig ng salita ng Panginoon, ay dala muna tayo sa pasasalamat sa Panginoon. Ano yung po sa ating chairman, sa kanya pong pasasalamat. Papasalamat ako sa Panginoon dahil napakabuti niya. Kasi nakilala ko, tinanggap ko ang Diyos sa buhay ko. Hindi ko siya nakilala. Wala ko sa ganito eh. Amen. Maraming problema, maraming ganito. Pero salamat sa Panginoon dahil Sa mo po. sa ngayon, dami-dami problema, iba-ibang klase. Pero nakaupo ko kahit na nagsasagot ng kayo dyan, nanalangin ako sa Lord. Bigyan mo ko ng wisdom. Kasi po binigyan ako ng wisdom ng Panginoon. Kahit anong gulo, nandun pa rin yung pagbibigyan niya kasi binibigyan niya ako. Karunungan na nagmumula sa kanya. Kasi salamat sa Panginoon dahil kung wala siya siguro sa daming problema sa buong mag-aapon, iba-ibang klase. Iba-ibang gulo, kaguluhan. Financially, kung ano lahat, marami pero pag-isip ko lang ng umaga, habang nakaupo ko dito, sabi ko, Lord, tulungan mo. Kasi wala mo ibang tatawagin kundi ang Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil napakabuti niya, hindi niya ako pinabayaan talaga. Lahat ng anak ng Diyos nagtatagumpay sa buhay. Amen. Basta huwag lang tayo niiwalay sa Kanya. Kaya ako lagi akong, hindi lang ako araw-araw, minuto, sabi ko, Lord, samahan mo. Yan ang aking pinakawakan sa buhay ko. Kaya salamat, napakabuti po niya. Napatuloy na kalusugan ibinibigay niya sa akin. Sa kabila ng problema, sa laki-laki ng barangay ko, pero sabi niya, kaya mo ba? Sabi ko, ang Diyos ang kasama ko. Walang imposible. Kaya salamat sa Kanya. Amen, no? So, purihin ng Diyos, no? Kaya, sabi nga ni Jesus Christ ay, ang nanatili sa akin ay siya nagtatagumpay. Ngunit wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. No? Amen. So, wala tayong magagawa kapag hiwalay tayo kay Kristo. Pero kapag tayo na kay Kristo, lahat ng bagay ay pwede natin gawin kasi kasama natin siya. So, meron pang gustong pasalamat na nainday para sa inyo pang pasalamat sa Panginoon. Nagpapasalamat ko kayo, Lord, dahil tinugon niya ang aking kahilingan na kasi nung kahapon, nagkaroon kami ng family bonding. Uwi ako sa Binangonan, anak ko, swimming kami, nag-celebrate din yung sa ako ko ng aming birthday. So, pinag-aisa namin ang pagpunta ng lugar na kung saan lahat kami parang first timer. Kasi sabi pa nga, maganda raw yung lugar na yun. Siyempre, hindi naman pwede na basta ka na pumunta roon na hiniling ko sa kanya na patubayan niya kami. Nilayo kami sa anuman klase ng panganin, pamakan sa lugar na yun kasi bundok pala yun. At tabi ng Daranak Falls. Nagkaroon naman konting problema pero hindi naman nasolve naman dahil nga hindi naman kami sabay-sabay na nagsipunta roon. Pag nandun ka na sa area, hindi na matawagan dahil walang signal. So, lahat yan ng mga aking agam-agam ay pinagkatiwala ko sa kanya. Salamat dahil tinugon niya ang aking kahilingan na maganap yung aming kasiyahan na walang anuman balakid o anong problema. Masaya kami at ginabayan kami hanggang sa aming pakuwi. Salamat sa kanya dahil napakabuti na. Salamat po. Amen, no? So,
Pag lagi tayo nananalangin talaga sa Panginoon, mapayapa ang ating buhay. No? Hindi tayo nangangamba, hindi tayo natatakot dahil alam natin yung Diyos na ating sinasandigan ay makapangyarihan at kaya tayong gabayan ingatan. So, purihin ng Panginoon, no? So, tingnan natin kung ilang oras. Okay. Sa mga oras po ito ay meron tayong 30 minutes, no, na pakikinig ng salita ng Diyos. Handa ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Amen. So, ang ating pong minsahero ngayon ay nakaraang pong Lunes ay si Pastor Ruel. Ngayon po, ang ating minsahero ay walang iba kundi si Pastor Wally. No? So, palapakan po natin ang Panginoon. So, Magandang ako lagi ba? Yan, okay na. baka kung gusto mo tumaya, Pastor, tumaya ko. Pag hindi, pwede naman. Okay lang. Ang topic po natin sa English po, I just show the live by faith, not by sight. Ako po natin ito sa talata na to sa Corinthians 5, check Corinthians 5:17. Sabi rito sa Tagalog, sapagkat namumuhay kami batay sa aming pananampalataya at hindi sa mga bagay nakikita. Bago talakayin natin, introduction to na. Nung panahon na yon, siguro to ni Pablo, sa nakikita niyang pamumuhay ng mga tiga-Korinto noon, no? Bilang mananampalataya at bilang di mananampalataya. Sila ay namumuhay bilang isang tao at bilang isang tao ng Diyos. Ngayon, sa panahon ni Martin Luther, noong 1750 AD, tinuro din niya to, no? Itong turo na to, siya kaya yung live by faith, kaya justification by faith, living by faith, no? Simulan natin yung topics, medyo sinulat ko kasi ngayon ko palang medyo kinakabisado. No? Yeah. Ang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya, hindi sa paningin. Ang matuwid, sabi ni Pablo, ay hindi namumuhay sa paningin, kundi sa pananampalataya. Sa Corinthians 5:7, ang pamumuhay sa pananampalataya versus paningin. No? Parang si Tomas, no? Nung nabuhay si Jesus Christ, kahit na nabuhay na, hindi pa rin siya, nakita niya ng mukhaan, hindi pa rin siya naniwala. Gusto niya ipakita pa yung pako. Sa tagiliran. Sabi niya mapalad, sabi niya tuloy, mapalad ang hindi nakakakita sa akin at naniwala. No? Sapagkat, sabi niya rito, nagsisilakad kami, sabi ni Pablo, sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng nakikita. Dito, ang kahulugan ng pagkalakad, tumutukoy sa ating pang-araw-araw na kabuhayan, decision at asal. Yung paglakad, pag silakad tayo, parang ito lang. Kung matuwid ka dito, nagdidesisyon tayo sa sarili nating pamumuhay. Ang pananampalataya sa pagtingin, sabi niya, ay magkasalungat ito. Hindi pwedeng pareho kung ito ay nakabase sa nakikita. Ang pananampalataya hindi based daw sa nakikita. Ang pananampalataya ay based sa hindi nakita. Lagi daw hindi nakikita. Laging hinihintay. O isang pangako. Pangako ng isang mananam ng Panginoon Diyos mula kay Abraham na siya'y magiging ama na pananampalataya. Kaya binigay sa kanya yung kategori ito, siya'y ama na pananampalataya. Verse 8, nandun dito. Katawan. Ano ang ibig sabihin ng nabubuhay sa paningin? Walking by your sight, sabi niya rin. Nakabase po sa emotion o pakiramdam.
Pag nabubuhay tayo sa paningin natin, nakabase tayo sa pakiramdam o emotion sa damdamin. Pag nakita natin ang ating mga kasama, parang nagkakaroon tayo emotional. Emotional tayo medyo. Parang dinadaan natin. Hindi tayo namumuhay sa base sa salita ng Diyos bilang paggalang sa bawat isa, sa pag-ibig sa kapwa. No? Lagi tayong nararamdaman natin o nakikita sa ating paligid na pamumuhay. Tingnan natin ba, base lang tayo dito para yung tao na yun natutuwa sa bawat kinikilos niya. Doon ang ating, minsan nating nararamdaman parang, kumain na ba yun? Parang hindi pa eh. Pero, parang base lang tayo. Hindi mo alam na meron pala siyang hinihintay na bagay na binibigay ng Diyos sa atin. Sabi niya sa pangalawa, nakabasa na ba sa luhika ang mundo? Sabi niya, pagtitiwala sa sariling at pag-unawa. Sasabihin ng tao, imbes na salita ng Diyos, kundi ayon sa Kanya. Kaisipan. Sa pinag-aralan. Kasi nag-aaral tayo lahat, mula sa grade 1. Imbis na tayo, paano namumuhay tayo sa ating lakas, sa ating patalino ko, kaya ko yung gawin. Kaya kong gawin kahit ano dahil pinag-aralan ako. Imbis na salita ng Diyos na sinabi ng Diyos na tayo ay pamuhay sa Kanya dahil sa Kanya kung nabibigat ng kayo, kulwapit kayo sa akin. Pero tayo naman talaga minsan ang tao ay hindi pa, kahit na may maraming problema, umaasa pa rin siya sa buhay ng kanyang kalakasan. Imbis sa Diyos, kung may problema, hindi siya lumalapit sa ibang kaibigan, doon pa siya nagtatapa. Hindi siya lumapit sa Diyos. Kasi pag ang Diyos ay nagbigay ng problema, alam niya, madududas niya. Sa isang salita pa lang niya agad eh. At umahiris eh. Kasi ba't pinakita niya rito, yung mundo, no, madilim eh. No, sa pamagitan ng salita niya, kumilos at nagkaroon ng liwanag. Kaya ang salita ng Diyos ay pinakamagintang pamamaraan. So, ibig katalinuhan, minsan ginagamit natin ang ating kaluluwa. Kasi ang kaluluwa natin ay yung kaisipan niya. Mag-iisip, may damdamin, will. No, yun ang ating kaluluwa natin. Imbis na sumunod sa salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng free will. No? Free will natin, parang, kaya ko naman ito eh. Kaya, minsan, pagdating natin sa Espiritu, ang Espiritu talagang konektado sa Diyos lagi yun. Pag ang tao ay walang Espiritu, hindi ka makakakonect sa Diyos. You are dead. Separate by God. Ang Espiritu mo ay makamundo. Ginawa mong alipin yung Espiritu mo, ang nangunguna ngayon, kung katawan mo. Batay ka sa iyong lakas. Hindi ka tuloy makatulay sa Diyos. Iwalay. Kasi binabatay mo ang strength, ang pamumuhay sa lakas. Imbis na manalangin ka, bilang sa Espiritu at ganggalak tayo sa Espiritu, mamuhay tayo, sabi ni Pablo, sa Espiritu. Pero hindi natin ginagawa, mamumuhay tayo sa ating pansariling lakas. No? Panandalian, sabi siya, nakapokus lang tayo sa kagandahan at o problemang ginagawa natin. Pagkakaroon ng problema, nakabatay ka sa sarili mong lakas. Alam ng Diyos pag nagkaroon ka ng problema, kaya, binibigay niya agad. May sagot siya. Alam natin ng Diyos, hindi naman tao ang kalaban natin. Sabi sa Ephesians 6:12, no? Ang kalaban natin ay Espiritong nasa itaas, sabi ko. Siya gumagawa ng bagyo, hindi naman tayo sa Diyos. Kaya minsan pagdating ng June or pagdating ng June, nagkakaroon ng tagulan, minsan binaba.
Kasi yung panahon na yun, yung time na yun, yun ay time na ng pagbabayad sala, pag-repentance. Sa Israel kasi, pag ikapitong buwan ng ulit ng July, nagre-repentance sila. Tayo wala. Nababatay lang tayo sa ating doktrina sa puso, sa isip. Pero ang Israel hindi. Pero sabi ng Diyos, pero hindi daw wala naman daw pagkakaiba ang Hudyo at ang Gentil at ang babae at ang lalaki. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, kasi minsan nagsalita si Pablo, pinagbabawal niya ang magturo ang babae. Pero hindi man yun talaga doon na-move yun eh. Nakamove. Hindi doon nakatutok si Pablo, kundi yung salita ng Diyos na yung ating gamitin. Imbis na ating lakas, kailangan salita ng Diyos ang ating ibagay. Pag nagkakasala tayo mananalangin, hihingi tayo ng sabi niya, maghahandog ako, sabi niya, naghahandog ka ba? Naghahandog ka. Sabi ng Diyos, hindi niya tinatanggap eh. Sabi niya, ba't ko tatanggap niya? Diba? Sabi niya, bago ka manalangin, sabi niya, batiin muna ang iyong kaaway. Hindi man natin mabati dahil nahinaan tayo, parang takot din tayong sabihin natin sa kaaway natin, binabati ka, batiin na tayo. No, dahil una sa pride. Pero yun ang gusto ng Diyos kasi kailangan mong ibaba eh. Ang sarili mo bilang anak ng Diyos eh. Gusto niya tuloy isuot niya yung sa Galatia, sabi niya, isuot mo yung ang aking pamumuhay. Magsuot kayo ng damit ni Kristo. No? Paano kaya masusuot yung damit ni Kristo? Yung pala ibig sabihin ni Pablo din, salita rin ng Diyos. Mamuhay ka ayon sa aking mga salita. Yun lang ang gusto ng Diyos lagi, parang tinututok niya lagi si Jesus, parang dinidikpit niya lagi si Jesus. Lagi niya dinidikpit sa atin, hindi ikaw, siya, dahil hindi naman eh. Kasi hindi naman tinitingnan pag nagkasala tayo bilang Kristiyano, hindi niya tinitignan ang pagkakasala mo. So, kasi bayad ka na eh. It's the pledge. May down payment na tayo. The pledge, sabi niya, tawag doon, the earnest of the inheritance. Bayad na tayo eh. Kailangan mo lang talagang pagsikapan mo na makarating sa kanya eh. Kaya si Pablo, malakas ang loob. Sabi niya, mamatay man ang tabernakulong itong ukol sa lupa, may tabernakulo sa lupa na hinihintay ko. Kaya malakas ang loob ko na gawin ito, sabi niya. Hindi ako nahihiya, lumakad man akong walang pera, lumakad man ako kahit saan, sabi ni Pablo. Yan, malakas ang loob niya, hindi siya nangihinga. Alam niya, ang pag ang Diyos ang gumawa, mismo kahit sabi, uutusan niya pa kahit na si Elijah. Si Elijah, nung nagtagutom na yon, sipin mo, uwak pa pinutusan ng Diyos. No, walang imposible, di ba? Minsan nagpatuto sa akin si Clyde, sabi niya, Pastor Wally, nung araw, mahirap ako eh. May pumukol sa akin na tinapay. Talaga sa niya, nahirap ako dyan sa gilid sa ganyan. May nagpukol sa akin ng tinapay, wala kami. Talaga, nagugutan mo. Yung panahon ng tagirap si Clyde, may pumukol. Sabi ko, Venus ka. Di ko baka si Ken man nagbigay sa'yo. Hindi mo lang alam. Kaya binibiro ko lang. Panandalian lang, sabi niya, sa bawat katawan natin. Ano ba ibig sabihin na nabubuhay sa pananampalataya? Walking by faith, sabi niya. Tiwala sa salita ng Diyos. Ang paniniwala ay totoong sinasabi ng Biblia kahit hindi pa natin nakikita ay may resulta na. Parang sinabi ni Abraham, sabi, magkakaanak ka ng
magkakaanak ka. 65 taon na yun ha. Isipin mo, 65 tapos 100 plus 100 na siya nagkaanak. Ano ginawa ni Abraham? No? Hindi pa niya natatanggap yung bata. Gumawa na siya ng tuna. Nag-prepare na kagad siya. Alam niyo yung darating eh. Kasi pangako ng Diyos eh. No, naggawa na kagad siya ng lampin, kuna. Alam niya kasi sinabi. Dapat sa kaya naging siya the father of faith of the nation. Binigay sa kanya yung titulo niya. Sa pananaw, sabi ng walang hanggang eternal representative, sabi niya, nakapokus sa mga bagay na hindi nakikita, ngunit walang hanggan. Dahil bang hinihintay natin, alam natin, ba't tayo nandito? Bible studies, buhay na walang hanggan. Yun ang hinihintay talaga natin, hindi ito. Alam natin, before foundation of the world, sabi niya, nakatayo na ay by Jesus Christ, tayo magiging anak ng Diyos. Sinabi niya sa Ephesians, sinabi niya. Yun ang pinaghahawakan lagi ni Pablo. Lagi niyang inisinisingit, word of God lang yan. Word of God lang yan. Lagi niyang, kasi nung isabi, kahit lagi niyang binabatas puro sa lipan. So, ang pagkilos at pagsunod, ang tunay na mananampalataya ay may kasamang gawa at desisyon. Hindi by knowledge, no? By faith. May decision. Kailangan sabi, ano ba sinabi ni Santiago? No? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ano ba ibig niya sabihin doon? Yung ibig sabihin doon, igagawa ba ako? Kumilos ako, mamigay ako. Yun ba? Dahil nananampalataya ako, Diyos, mamigay ako. Nung gumawa ako ng mabuti, hindi naman yun ang makadis. Hindi naman yun. Sinidesisyon mo lang dahil sa sarili mong damdamin, kaya ka namimigay. Para ipakita mo na ikaw ay mabait. Hindi, gusto ng Diyos, sa salita pa rin niya manggagaling. Bakit sabi niya, kailangan natin manamba sa manampalataya. Kasi ang sight daw ay limitado, sabi ng Diyos. Sabi ni Pablo, ang paningin ay limitado. Pero ang pananampalataya, walang limit dyan. Kasi alam naman natin, sa Genesis pa lang, ginawa na talaga ng Diyos ang mundo, ay inilagay niya na lahat yun. Sinilid niya na lahat ng hindi. Alam niya, darating ka. Kahit hindi ka nakasulat sa Biblia, kasi alam niya, darating ka rito eh. O, minsan sabi, nakasulat ba yung pangalan mo sa Biblia? Hindi, dinagay ka na nga dito eh. Ba't ka nandito ngayon kung hindi ka nakasulat? Nakasulat ko tayo. No, before. No? Ang pananampalataya ay nagpapalugod sa Diyos, sabi niya. No? Nagpapalugod, matagal pa pa. Nagpipili tayo, hindi ka dapat umatras, sabi niya. Pag tayo mananampalataya, ay kinalulugdan ng Diyos, hindi na kailangan natin matras. Kasi ito, pananampalataya na ito ay sa pamamagitan ng salita niya. Hindi ka pananampalataya ng bata. Yung pananampalataya, sabi may pananampalataya kasi nananampalataya ka, pero hindi mo naman ginagawa, wala eh. Sayang. No? Yung pananampalatayang sinusunod mo sa pamagitan ng salita. Hindi sa pamamagitan ng batas, ha? Ang batas kasi, lagi ka tinuturo na makasalanan ka eh. Kasi yun ang pandisiplina sa atin eh. Ang batas ay pandisiplina lang. Laging itinutuon sa biyaya. Sa biyaya ng Diyos tayo ay natilas. So, yung ibig sabihin nito, puro pag-ibig. Pag-ibig laging pinakikita ni Jesus dito. Sabi niya, ano? Ang pananampalataya ay nagbibigay daan sa himala. No? Kahit na sabi mong may sakit ako. Alam ng Diyos kapag ganun ka. Kasi nakabatay din sa
pananampalataya. Pag nakita mo talagang panindigan mo, alam yun eh. Bakit hindi nangyayari? Una, may kasalanan ka. Hindi mo nako-confess sa sarili mo. Hindi mo maipalabas sa damdamin mo. Yung kasalanan na yun, kaya hindi makagawa ang Diyos sa iyo. Dahil yun ang humaharang eh. Kaya hindi makapagbigay sa iyo ng ibala ang Diyos dahil sa kasalanan. Kasi alam niya, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan, hiwalay sa Diyos. Hiwalay tayo sa Diyos. Ang pananampalataya ay liwanag. Lagi tayong pagbigay, minsan ang spirit natin, sabi, the spirit of the truth, sabi, sumasamba tayo sa spirit at katotohanan. Iniisip natin yung espiritu natin na ito. See, to worship to God by Spirit. Sumasayaw ako sa espiritu. Nananalangin ako sa espiritu. Minsan na pinakikita mo lang dahil nagsasayaw ka, sabi niya, pati ang tao pagsayaw. Worship ka, kumakanta ka, worship. Kasi yung pinakikita mo, pang-display naman yung tinatawag for the personal. No, nakikita ng tao, minsan sa ating flesh, tayo dito nakikita natin, ay flesh. Ay, mananampalataya. Nadi-distinguish natin kagad na tayo, mananampalataya ay mas lagi sa simbahan. Ito yung conclusion. Hamon saan? Saan ba nababasa ngayon at so nakikita ang pangako ng Diyos? Kailangan ang pangako ng Diyos lagi nababasa natin. Minsan kailangan natin lagi may dalas Biblia. No? Minsan ang Biblia, inaamag na doon sa Diyos. Ayaw natin bitbitin. Yung pala yung pinakamabisa na sandata natin. Natatakot tayo. Makabago na kasi may cellphone na eh. No? High-tech na eh. High-tech na eh. Nandito na yung Biblia eh. Hindi na siya malatag. Hindi ka na malatag. Kasi nakita cellphone eh. Pero yung makabago ng tanong, medyo may. Sa panawagan, sabi, lumakad tayo sa pananampalataya, hindi sa pananampalataya. Sabi niya, ano ang pagkakaiba ng justified by faith, living by faith? Sa pagmakatanong ito, no? Ano, sabi niya, ano ang pagkakaiba ng justified by faith, by living by faith? Ano nga ba talaga ang pagkakaiba ng justified by faith, by living by faith? Ito yung sagot, sabi niya, ang justified by faith sa Roman 5:1, no, mababasa ko ito. Ito'y legal na katayuan na ginagawa tayong matuwid sa harap ng Diyos. Pag ginajustify ka ng Diyos, legal na katayuan natin ito. Sa different, no? Tayo'y ginajustify ng Diyos. No? Dahil sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yung living by faith, ano ba naman yun? Sabi niya. Ang living by faith, mababasa po natin sa Habakkuk 2:4, sabi niya. Ang living by faith, yung ginagawa natin araw-araw. Namumuhay tayo, ito yung living by faith. Okay. Justified by faith, pinapatunayan na ikaw ay sa Diyos. Ginajustify ka, legal kang anak ng Diyos. Simple lang naman, sisimplify naman natin. Tiga-barangay ka eh. Meron kang kilala ka ni Chair. Ginajustify ko, tiga dyan yan. Ayos pa ito, justify, tiga dyan yan. Ganun lang yung ibig. Pero pag namumuhay tayo dito sa barangay na ito, araw-araw nakita tayo dito sa barangay, nakita ka ni Chair. Yun ang araw na. Yun ba yung living by faith? Yun ay dinidesisyon natin yung living by faith. Ginagamit ito ang pananampalataya sa mga decision na making.
last question o last. Ibig sabihin kapag lumalakad tayo sa pananampalataya, hindi na ba magagamitin natin ang isipan, logic, o by sight? Hindi, sabi ng Diyos, hindi sabi ng Papa, hindi. Binibigyan tayo ng Diyos ng paningin at pag-isip. Binigyan tayo ng kaluluwa para mag-isip, magkaroon ng damdamin, at magkaroon ng mamuhay sa paraan na meron sa sarili nating pagsunod. Hindi tayo pinipilit ng Diyos na masunod ka sa akin by robot, no? Kasi may damdamin ka, may free will ka, may pag-iisip ka. Ayaw ng Diyos na sabihin, kahit ako'y Diyos na makapangyarihan na gumawa sa iyo, hindi kita pinilit. Na bilang anak ko na sumunod ka sa akin. Kasi nagawa niya na yun sa salita ng Diyos. Kasi ang kautusan, may pandisiplina. Lagi may pamalo. Lagi kang maghahandog, pupunta lagi ka araw-araw. Ngayon, hindi na kailangan yun. Uy, sabi mo, hindi mo na kailangan mag-alay sa akin. Hindi mo na kailangan pumunta pa para mamumpisad. No? Hindi sa paningin ng basics o master, sabi niya. Yun na lang po. Hindi daw master. Okay? Hindi na kailangan masterin pa natin ang ating sarili para lumakad sa Diyos. Kundi sa pamagitan ng kanyang sarili. Yun lang po. Okay, so salamat no sa mensahe sa mga bago pong ay napakaganda po ng mensahe ng ating pong tagapagturo sa gabing ito. So wala na pong time, wala na po tayong oras, kaya wala na po tayong karagdagan na kasi ang natitira na lang natin ay 3 minutes, no? Kasi 1 hour lang po tayo. Kasi pag lumampas po tayo ay malaking babayaran natin. May multa po tayo, ay kailangan hanggang doon lang po tayo. Ha? May 3 minutes pa eh. Ay, kumbaga sa ay, yan ang, kailangan lagi tayo. Ha? Siya magmumulta pag lumampas, kaya, Heavy ko na. ha? Okay, so purihin ng Panginoon. Tayo po lahat siguro ay tumayo at mga pagkataas po nito ay tuloy po tayo sa CCF, no? Para magkaragdagan po ng pagkain spiritual po natin sa hospital. Ulitin po natin, give thanks with a grateful heart, give thanks. At ibagpipray mamaya ni Pastor Mike ang ating panghuling panalangin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart, with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Salamat sa Diyos na tapat, sa
salamat sa kanyang lingap, sa kanyang lingap. Salamat sa kanyang anak, sa kanyang anak. Biyaya'y sapat at ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay tataas, sa Diyos na mapagligtas, tapat, salamat. Pastor Mike po. Salamat po, amang Diyos, sa iyong salita. Salamat, O Diyos, na kasama ka namin. Yes. Salamat po sa aming Panginoong si Kristo. Salamat sa kanyang dugo. Kami po ay naligtas. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, lahat ng aming mga plano, anumang aming gagawin. Pangunahan mo kami, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tapos na po tayo. Palapakan po natin ang Panginoon. So, God bless po. Ito lang.